Paalam aking mahal, Part 2. Isang gabi, nagulat ang kapatid ni Aiza na si Ate Jen. "Ikaw na naman, Melchor." Kulang na lang ay mapasigaw si Jen. "Magandang gabi para sa iyo, Jen," ani Melchor na tila hindi napiktuhan sa sinabi ng dalaga habang inabot ang pumpong ng bulaklak. Hindi iyon tinanggap ni Jen. "Ayoko. Hindi ko yan tatanggapin. Kung gusto mong matuwa ako sa iyo, sundin mo na lang ang matagal kong pinakikiusap. Huwag ka nang pupunta rito. Alam mo namang iyan ang bagay na hindi ko magagawa. Huwag mong patirin ang pasensya ko, Melchor. Gusto mo kasing humahantong tayo sa puntong nababastos kita? Alam mong iyan ang pinakaiiwas-iwasan ko dahil hindi naman ako mal-edukada. Pero magkaminsan, pinipilit mo akong maging bastos." "Jen, wala naman sigurong masama sa ginagawa ko. Siguro sa'yo, pero hindi para sa akin. Masasabi mo ngang makulit ako, pero ito lang ang alam kong paraan upang makamit ang pag-ibig mo na hinding-hindi mangyayari. Jen, wag namang masyadong bato ang puso mo. Siguro si Luis pa rin ang mahal mo hanggang ngayon. Pero pag-aari na siya ng iba." "Shut up! Wala akong ibinibigay sa iyong pahintulot para banggitin pa sa akin ang pangalan ng lalaking iyon," galit na sigaw ng dalaga. "Sa ginawi mong iyan, lalo akong nakumbinsi na siya pa nga ang itinitibok ng iyong puso kung hindi ka magiging bitter ng ganyan. Pero gaya nga ng sinabi ko, pag-aari na siya ng iba. So, move on. Hindi ka mabubuhay sa kahapon." "Lalo mo lang pinapakitid ang pasensya ko, Melchor. Nais mo bang ipagtabuyan na naman kita?" "No need, Miss Biga. Aalis ako kahit hindi mo ako ipagtabuyan." Inilapag lang ni Melchor ang bulaklak sa ibabaw ng misa at nagpaalam na ito. "Till next time, Jen." Hindi sumagot si Jen, bagaman at nangangatal halos ang katawan sa galit. Nang wala na si Melchor, agad nitong tinawag ang maid. "Rose! Rose!" Tila naman ipo-ipo sa bilis na lumapit ang tinawag. "Ma'am Jen, may ipag-uutos po kayo?" "Tonta! Itatanong mo pa? Tatawagin ba kita ng ano? Iyang pisting mga bulaklak na yan." Toro niya sa misa. "Ilabas mo at itapon sa basurahan." "Ensigida, Rose, ensigida." Opo, ma'am, opo." Nagmamadaling kinuha ni Rose ang pompon ng bulaklak at inilabas. Pero hindi iyon noon itinapon sa basurahan. Sa halip ay idinidiretso sa servant quarter kung saan nagtitigil ang mga katulong kapag tapos naman sila sa trabaho. Hindi po pwedeng hindi dalawa silang tagapagmana. Siguro nga ay si Jane ang namamahala sa kanilang pera at ari-arian noong panahong bata pa si Azza. Pero ngayong nasa hustong gulang na, ay pwede na itong magdemand na kunin ang party niya. Ngunit, sabi noon ni Azza, ay kay Jane na pabayaan na lang siya sa piling ni Frances at kahit kay Jane ng lahat ang kayamanan nila. Si Melchor ay isang masugid na manliligaw ni Jane, isang babaeng wala yata sa bokabularyo ang pag-aasawa. Isang hapon, sa buhay probensya ni Azza, kasalukuyang nagluluto noon ng kanilang hapunan ang babae nang maramdaman niya ang pagsakit ng kanyang tiyan. Aray! Daing niya habang sapul-sapul iyon. Nakiramdam siya. Kanina kasing umaga ay ganoon din.
Sumakit ang kanyang tiyan, ngunit nawala naman. Buong akala niya ay hindi iyon uulit, ngunit ngayon nga naman ay mas matindi nang patindi ang sakit. Kung sa bagay, sinabi ng doktor sa health center sa kanyang pinagpapacheck-upan na kanya ng kabuwanan. Ibig sabihin, anytime ay pwede na niyang isilang ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Matapos patayin ang apoy sa kalan, dumungaw siya sa bintana. Nakita niya ang batang si Arthur na pamangkin ni Francis sa pinsan. Arthur! Baka naman po pwedeng mamaya mo na lang ituloy ang pakikipaglaro mo. Makitakbo ka muna sa palaisdaan, sunduin mo ang tiyo Francis mo at sabihin mong manganganak na ako, aniya habang nilalabasan ng tigpi-tigping pawis. Ngayon din, Tia Aza. Iniwan nga ng bata ang mga kalaro at patakbong nagtungo sa palaisdaan upang sunduin si Frances. Hindi naman malaman ni Aza ang gagawin. Halos makagat niya ang ibabang labi sa nadaramang sakit. Pagdating ni Arthur sa palaisdaan ay agad niyang tinawag ang tiyo Francis upang ibalita na manganganak na ang asawa nito. Pagkarinig noon, nakalimutan halos ni Francis ang lakad sa dumagol. Bakit nga'y hindi nito nakuhang magpaalam sa mga kasamahan? Pagkatalon sa van, dali-dali na itong umuwi ng bahay. Nagtatawanan ang mga naiwan. Naghalong nervyos at tuwa ang kanyang nararamdaman. Ganyan yata talaga kapag panganay ang isisilang. Ngunit nang makarating ng bahay, napalis ang tuwang nararamdaman ni Francis. Paano'y kitang-kita nito ang asawa na hindi matatawarang sakit ang kasalukuyang nararamdaman. Aza! Frances, luhaan at pawisan si Aza. Francis, masakit. Aray, ang sakit, ang sakit-sakit. Sandali, hintayin mo ako, mahal ko. Sandaling-sandali lang talaga ako. Susundin ko lang si Impong Dalina nang matapos na ang iyong paghihirap. Sandali lang talaga ha, mahal. Nang wala na si Francis, lalong naging masagana ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Aza. Tila kasi noon lang siya namulat kung anong klasing puok ang kanyang kinaroroonan. Marami rin naman siyang kilalang nanganganak sa lungsod, pero hindi niya nakikitang naghihirap ng gaya ng kanyang dinaranas. Hindi pa man kasi Judith, nasa ospital na ang mga iyon at hindi basta sa kwarto nakatigil kung hindi sa hotel. Hindi rin kailangan ang manghihilot dahil mga batikang manggagamot ang magpapaanak. Kung hindi man sa normal na paraan ay sa cesarean operation. Kung nasa lungsod lang siya, baka hanggang sa delivery room ay glamoroso ang kanyang dating. Hindi gaya ng mga sandaling iyon na hindi niya malaman kung sinong santo at santa ang tatawagin. Ate Jen! Sa wakas ay nagnula sa labi niya. Sa tuwi-tuwi na nga naman, ang kanyang Ate Jane ang sa tuwinay sa kanya ay dumadamay. Kapag nagkakasakit siya, ito ang nagpupuyat para sa kanya. At kapag siya ay nasusugatan, gaano man iyong kaliit, agad iyong nagpapanik. Sabihin pang ayaw na ayaw, noong siya ay masasaktan, kulang na nga lang, ipaghili siya noon kapag sumasama ang kanyang pakiramdam. Pero ngayon, maraming kilometro ang kanilang pagitan, ni hindi nito nakikita ang kanyang paghihirap. Pero kung sakali mang makita, itinitanong niya sa sarili kung dadamayan pa rin ba siya. Sinuway niya ang nais nito, kaya labis na nagalit sa
Kaya nga naman dumating sila sa puntong sinabi noon na magkalimutan na lamang sila. Wala na itong kapatid at siya man ay ganoon din. Ate Jean, hindi ko gustong kamuhian mo ako pero kulang ka sa pagkaunawa. Umiiyak niyang wika. Nang muling humilab ang kanyang tiyan, matindi, masakit, malakas siyang napasigaw. Si Aiza yun. Impong, puno ng pag-aalalang wika ni Frances nang marinig ang sigaw niya. Bilisan pa ho natin. Ano pa nga ba itong ginagawa ko, Frances? Kulang na nga lang magbuhol ang mga magkabilang pa ako, sagot ng 100 anyos na hilot. Hindi naman nagtagal at nakarating na sila ng bahay. Hindi malaman ni Aiza kung maaawa sa kanyang sanggol. Paano kasi? Mismong siya ay alam niya na noong baby pa siya, magaganda at puro branded ang mga gamit pansanggol na ipinagamit sa kanyang mga magulang. Mula sa lampin hanggang crib, meron din siyang magandang nursery room na puno ng magagandang laruan. Ang lampin ng kanilang baby na pinangalanan nilang Francesca na hango sa pangalan ni Francis ay pawang mga mumurahin. Ang lampin na ginagamit ni Francesca ay mula lang sa supot ng arena. Iyon ang karaniwang ginagawang lampin ng mga mahihirap. Ang supot ng arena ay kung ilang bisis ibinababad sa sabon panlaba. Kapag maputi na, ginugupit iyon base sa kung gaanong sukat ang nais at tatahiin ang magkabilang panabi. Medyo may katigasan, hindi gaya ng mga bird's eye pero pupwede na rin. Meron nga bang hindi pupwede sa walang pambili? Ang kamisita man ng sanggol ay mumurahin din. Wala ring crib ang sanggol, sa halip ay duyang kumot ang pinaglalagakan niya rito. Hindi bali, ang mahalaga, maganda ka at malusog. Daig mo na sila, Francesca, tila may isip na pagkausap rito. Naalala niya ang kanyang ate Jane. Kung makikita kaya niya si Francesca, matutuwa rin kaya kasi siya? Unang sumagot ang utak niya ng oo. Bakit nga? Pamangking buo ito ng kanyang kapatid at kahit pa nga sabihing may hawig iyon kay Frances na ama ng bata, mas lutang ang katangian ng pagiging biga ni Francesca. Sa kutis, na kutis lang, tila iyong gatas sa kaputian. Kuha rin nito ang malalantik niyang pilik. Ngunit muli ay narinig niya ang isang bahagi ng kanyang utak na sumagot ng hindi. Sabihin pa na malaki ang galit sa kanilang dalawa ni Frances ng nakakatandang kapatid at maaaring ang galit nito sa kanila ay galit din sa kanilang magiging mga supling. Bistado na niya kung gaano kamortal na kaaway ang kanyang ate Jane. Ito ang uri ng tao na kapag may nakasamaang loob ay wala ng pag-asang makabati pang muli. Kumbaga, tuluyan na iyon noong binubura sa listahan ng mga taong kakilala. Gusto na niyang mawalan ng pag-asa na magkakalapit pa silang muli, lalo pa nga at ganitong may malawak na karagatan sa kanilang pagitan. Ang iginagamot na lang niya sa kanyang loob, itinakwil man siya ng kanyang kaisa-isang kapatid, mahal naman siya ng kanyang asawa. At ngayon, madadagdagan pa ang magmamahal sa kanya, ang anak niyang si Francesca. Mga ka-lovely, huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At huwag kalimutang mag-subscribe at click the bell para sa mga bago nating upload. Sa mga gustong magpa-shoutout, pwede kayong mag-iwan ng comment sa comment section. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong
Ate, lovely. God bless and more power.